Yan. Okay, start na po tayo. 500 plus na. Hindi, ako talaga kasi ang tagal ko ma-silver button eh. Yung mga kasama ko sa boxing nun, dahil buwan pa lang silver button na sila, parang normal lang sa kanila. Pero ako kasi, talagang ang tagal, gapang talaga yung silver button. Kaya appreciate ko yan. Pinagmamalaki ko talaga yan na 2 silver button ko. Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung katotohanan po tungkol po sa PhilHealth. Yung po kay Shelo, ito marami tayong i-quote kay Shelo Magno kasi ito po ang tunay na mga ekonomista. Dati kang finance undersecretary, di ba? Nag-resign po to kay Pangulong Marcos, hindi niya matiis. Emilio Pineda, thank you very much sa $499 na pangkape. Hindi po niya matiis yung kalakaran, malamang hindi niya matiis. Okay. Alam niyo po, marami po siyang sinabi na revelasyon din, no, sa atin kung pakikinggan. Ito po kasi ang mga source po natin. Lalo na ako, kita niyo naman at yung mga laman ng balita para talagang legit, no. Ito po legit po to, UP professor. Bagamat dilawan, hindi po natin to inaano kasi binabanatan nito si BP Sara eh. No? Hindi po tayo sampalataya rito. Sampalataya tayo sa kanya mga sinasabi. Kasi tama eh. Pero yung kanyang pananaw, lalo-lalo na sa pagbira sa mga Duterte, hindi tama. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Okay. So yung sinasabi niya tungkol dito sa PhilHealth, ayan, pag-uusapan natin yan. Marami siyang revelasyon na gusto kong kunin at pag-aralan natin. No? Mga general po, ang dami na pong general ngayon na nagsasalita. Alam ko mga dating general to, lalong-lalo na po rito sa Quadcom. No? Galit ang mga general kasi lalo na po yung mga tapat na mga sundalo at mga pulis na mga PMA, no? Nasasaktan sila sa mga kabaro nila kasi matapos maglingkod, itaya ang buhay, bababuyin lang nitong mga congressman sa Quadcom. Okay. Pag-uusapan din po natin, ito po, pati po si Amy Marcos, no? Parang pinagmamalaki niya na hindi siya pumirma. Ang problema, hindi lang naman po yung pagpirma nyo, pagmamalaki nyo na. Presidential sister ka eh. Senador ka eh. Parang helpless kayo lahat kay Martin. No? Doon ako namumblema. Kung ang senador, isang senador, at kapatid pa ng Pangulo ng Pilipinas, sinasabi niya na parang wala kaming power against Martin Romualdez na isang congressman. Delikado tayo lahat. Ano na lang ang power ni Badong? Ano na lang ang power nitong mga vlogger? Ano na lang power ninyo? Pangkaraniwan tao. Kung yung isang senador mismo at kapatid pa ng presidente pinamumukha sa atin na wala siyang magawa. Kaya lang, full of deception yung pamilya na yan. Wala ka ng paniwalaan dyan sa mga pinagsabi. Yung pala pagkakaiba na nasa cup lang. Madaling lumamig kasi nakatutok ako sa ano eh. Okay. Nagsalita na po mga general. At nagsalita rin po, nagpapaliwanag po si Kiko Pangilinan. Siguro ang daming bumira sa kanya, no? Nagpapaliwanag kung bakit siya naroon sa Malacanang. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Tumatakbo nga po ngayon, Senador. Clueless ba kayo? Tumatakbo po si Senator.
Okay, unahin na po natin 'to dahil walang kakuwenta-kuwenta namang balita. Kaya lang, bugbog tayo sa ano, eh, 'no, nakaparada yung pagmumukha ni Kiko at ni Sharon, eh, 'no. Ito po ang paliwanag ni Kiko Pangilinan. Matapos siya makipagngitian sa First Family, nagpapaliwanag siya. I attended the concert in support of the local film industry upon the invitation of Malacanang and to accompany my wife, Sharon, considered by many as one of the pillars of the nation's film industry. Showing up to support and appreciate the initiative of Malacanang that we ourselves support and advocate does not mean we have abandoned our principle. 'Di ba? Ang gandang pakinggan. Ito po ang masasabi ko sa mga binanggit ni Kiko Pangilinan. Wala akong pakialam. Wala kaming pakialam sa inyo, magsama-sama kayo. Buti nga, 'di ba? Para wala na kayong pretensyon na kunwari kayo yung ang nakakabwisit kasi lang sa inyo, kayong mga kakamping at mga dilawan, 'no? Nagkukunwari pa kayo na kayo ang oposisyon. Mabuti nga na pinupuri niyo na yung Malacanang, sinusuportahan niyo na Malacanang para alam na ng tao, wala ng lituhan. Lahat ng ayaw sa mga Marcos, Duterte lang po ang totoong naninindigan. Etong mga 'to, ha, kung saan sila may pakinabang, doon sila. Tablado sila kay Duterte. Hindi ubra yung mga antics nila, eh. Dito sa administrasyon na 'to, tinatangkilik yung mga kalokohan nila, kaya mas game sila. Ang problema lang sa'yo, Kiko, 'no, ang tapang mo nun, ipahuhukay mo pa. Ikaw ang nagsabi, ipahuhukay mo 'yan, 'di ba? Yung bangkay ni ano, ang nagpalibing si Duterte ng tatay ni Marcos. Sabi mo nun, nung pinalibing ni Duterte, ipapahuhukay mo 'yan, 'di ba? Oh, kita niyo po, kung totoo yung pamilya na 'yan na concern sa pagpapahukay ng tatay, ang kasakasama nila ngayon, yung magpapahukay, pero yung nagpalibing, yun ang binabanatan araw-araw. Kaya muli, wala kaming pakialam sa'yo, Kiko. Talunan ka pa rin. Kala mo may isasalba ka niyang pagdikit mo kay Marcos. Hindi ka iboboto ng mga yan. Mas wais pa sa... Kala nyo mawawaisan nyo yung mga Marcos? Kala nyo may mawawaisan nyo yung mga Marcos loyalists? Utot nyo. Hindi. Okay, punta na po tayo sa mga importanteng balita. Ito po, isa na ng mga general. Ito po ay si General Fillmore Bondiles Escobal. Sabi po ni General Fillmore Bondiles, malamang retired na rin to. Elected government officials are merely delegated with authority to exercise the power emanating from the supreme authority, the Filipino people. Ayan tandaan nyo, Filipino people ang supreme authority. Oy, bago ko ituloy, no, nakita ko po na inalalayan dating PDEA agent. Dati na ba? Hindi na ba PDEA agent si Morales ngayon? Inalalayan niya at nakalabas na po si nakita ko yung picture ni 167, Channel 167 ba? Yan po, yan ang gusto ko sa mga sa mga leader, hindi nila iiwan yung kanilang talagang yung mga maka-Duterte, no, hindi nang iiwan, no. Yan po yung pinakikita sa atin. Sara Duterte, hindi iniwan si Laika Lopez, no. Ngayon naman po, nakita natin na hindi nila iniwan to si Channel 167. Kaya balik po, no. Ngayon po, lalong gaganahan yung mga vlogger. Pag nahuli pala kami, putya, hindi pala kami iiwan ng mga to. Yung kasi agaw, puta, baka pag nahuli kami. Hindi, yun din ang usapan nun eh. Yung nasa EDSA ko, paano na lang pag pinadampot yung mga yan? Ang pinoproblema ng mga tao ron, nila, mga Inday cares.
Happy birthday kay Ma'am Karen. Belated. Nila Boss Oliver. Putya, pag pinadampot tayo ng mga ano rito, malaki-laki ring bayarin niya. Talaga pong iniisip nila na cargo nila yung mga tao ron na nagpupunta ron na kung sakali pong ano, ganun po yung mga ano, no? Ganun po yung mga leader na inayaan nila, alam nilang sumama sa EDSA, hindi po nila pababayaan. Yan. Okay, thank you po. Baka makalimutan ko lang. Elected government officials are merely delegated with authority to exercise the power emanating from the supreme authority, the Filipino people. Hence, any elected official, kayong mga congressman, makinig kayo, has no right to be rude to any Filipino voter, much more to any member of the armed forces or police force who have offered the prime years of his life to serve and protect the people against criminals, terrorists, and foreign invaders. Tandaan mo yan, Honorable Paduano, elected government official ka lang. You are just vested with borrowed power. There will come a time that the people will take back that power from you. We support Wilkins Villanueva, very truly yours, from the long gray line. General Fillmore Bondiles Escobal. Di na po sila nakakatiis, no? Kasi mga honorable po itong mga to eh. Ang nakakatiis po, na ganyanin yung kanilang mga kapulisan, no? Ay yung mga walang pakialam sa tauhan nila. Ito pa po, basahin na natin kagad lahat ng mga general, no? Ito po si General Jonard Jonardo Carlos. In the past days, we witness how an abusive former enemy of the state turned party list representative accused without presenting any evidence, a decorated anti-drug operator and public servant for over 38 years. He cited him for contempt and wanted him detained. We cannot allow this to pass and let them continue to dishonor the men and women who selflessly and patriotically serve the Filipino people. I support former PIDEA Director General Wilkins M. Villanueva with dishonor his life, Jonardo Carlos. Vocal na po sila. No, hindi na po nila matiis. Ngayon, eto po, nagpo-post po sila sa kanilang mga Facebook at kung saan man sila nagpo-post, no? Pero po, unti-unti na po. Dati walang general eh. Sinimulan ni retired General Orlando De Leon. Ngayon po, dalawang general na naman na nagsalita. Noise lang daw yan. Ano sabi? Ayan noise lang yan. Ito pa po ang isang general. Nakita nyo po yung pattern ng mga general, galit sila kay Paduano. Dating general, PNP chief, ngayon po ay Senador Ronald Bato de la. Kung matapang siya, Congressman Paduano na NPA, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko narinig yung pangalan niya sa Mindanao. Lumalabas lang yung pangalan niya ngayon. Congressman na siya. Hindi ko kilala yung tao na yan noon. Kasi po matagal po nakipagbakbakan itong si Senator Bato, no? Nung siya po ay active pa sa militar, no? Active na pulis pala. Diyan po sa Mindanao. Kasi diyan po talaga yung matindi ang labanan eh. Hindi niya raw po narinig si Paduano. Saan ba nakabase yan si Paduano? ABB. Sa NCR. Kaya ang dami na po, no? Marami na pong pero ipaalala po natin ano yung sinabi diyan ni Mr. President. We're quite stable. The government is functioning properly. Although there's a lot of noise, that's all it is. It's all just noise.
O, yan po ang sabi ng ating Pangulo. Lahat ng ito, maraming ingay, pero wala yan, no? Wala yan. Ingay lang yan. Tignan natin. Alam niyo po, iba po mag-ingay pag mga general na. Pag mga general, mga PMAer, nagsimula na pong magpirmahan, no? Yung PMA po, isang sariling ano yan, no? May sarili po silang dynamics na talagang, kaya nga may tawag mista eh, di ba? Suportahan po yan. Hindi ko man alam yung totoong meaning ng mista, di ba? Ibang uri po ng mga kabalyero yan. Okay. So, tignan natin kung ingay lang talaga yung naririnig mo, Mr. President. Marami pong vlogger. Sana mag-vlogger din po sila. Si Dado. Si Kapitan Dado. Malupit eh, no? Okay. Punta po tayo rito sa may usapin po ng pagbabudget. Parang, alam nyo, napaka-helpless po ng lahat ngayon, no? Parang, sinabi na to ni BP Sara eh. Ngayon po, kumbaga, nung sinabi to ni BP Sara, parang imposible pa sa lahat, no? Sinabi na po ni BP Sara na ang tunay na may control ng budget ng Pilipinas, si Martin at si Saldico. Sinabi niya na way back, ilang buwan na nakakaraan. Ngayon po, napapatunayan natin. Kasi ang hirap po magbalikan eh. Kung bakit nasabi yun ng BP Sara. Ngayon po ang patunay. No? True BICAM. Ito po na to, kakaiba sa lahat. No? Ngayon ko lang nakita tong mga power nitong BICAM na to. Mas maganda po yung description ng congressman ng Davao na si Congressman Ungab. Pakinggan po natin kung ano yung sinasabi ni Ungab. The Bicameral Conference Committee is now becoming the third chamber of Congress. Okay. Kasi po, ang Congress may dalawang chamber. No? Ito po yung Senate at saka yung House of Representatives. Sabi ni Congressman Isidro Ungab ng 3rd District ng Davao City, the Bicameral Conference Committee is now becoming the third chamber of Congress. Kaya lang may dinugtong siya eh. Kakaiba tong BICAM na to. At least, yung Senate, napapanood natin yan pag nag-hearing, very transparent. Nakikita natin sila sa hearing. Ganun din po yung ayaw man nating pakinggan, at least naka-live yan. No? Naka-live po yung kanilang mga hearing. Bagamat sukan-suka tayo, pwede mong panoorin. Transparent. Okay. Pero kakaiba po yung BICAM. Ito po yung description niya ng BICAM. So sabi ni Ungab, hindi lang pala Senate at hindi lang House of Representatives yung Chamber of Congress. Pwede rin natin i-consider na tong BICAM kasi mas makapangyarihan pa siya eh. With no recorded debates, walang debate. No transcript of records. Imagine, no transcript of records. Yung pinag-uusapan nila hindi nakatape, hindi nakasulat, wala lahat. Kaya itong mga mambabatas na to, pwede mo talagang butasan sa mga sinasabi nilang transparency. Ito po, sa BICAM ang pinag-uusapan natin, budget ng Pilipinas. Yung 125, gusto nyong ibuyang-yang. No? Gusto nyong ibuyang-yang sa
sa buong mundo kung paano ginastos ni VP Sara. Confidential yun. Pero ito pong paano nagbabudget sa Pilipinas, sila-sila lang. Correct, sila-sila lang. With no recorded debates, no transcript of records, and no transparency at all. Ha? Wala talagang transparency. But, decides the final version of the national budget of the Philippines. Ganyan po sila kakapangyarihan. Debate kayo ng debate sa House of Representatives. Sinasalang ninyo yung mga tao. Pinapahiya. Pinandidilatan ng mata. Inuusisa. No? Debate kayo ng debate sa Senado. Nagkakainitan. Muntik pa may magsuntukan sa pagdideba-debate nyo. Tapos lahat ng yan, pwedeng hindi sundin ng BICAM. No debates. Walang record. Wala ring transparency. Pero sila lang. Sila lang yung nagpapasya ng yung final budget. Sino yung sila? Si Martin at si Saldico lang. Paano sila Grace po? Ganito lang si Grace po. Dakdak. Sige, yan. Sige. Padaldalin mo lang ng padaldalin. Hagisan mo lang ng buto yung mga, alam mo, ako sa tingin ko mawalang galang na po. Ito, opinion ko lang. Para ko na nakinikinita yung totoong may control ng budget. Boss, sabi nung isa, yung lower, yung mas maliit sa kanya ang tiyan. Boss, mukhang tinanggal yung akap natin. Ako bahala dyan. Buto lang ihagis mo dyan nakangiti pang pipirma yung mga yan. Totoo, hindi? Totoo. Hinagisan ng buto si Grace po, putya, hindi lang po ngumiti. Siya pa ang naging spokesperson ng BICAM. Kala mo siya talaga nagpatupad ng BICAM. Hindi niya nga naintindihan kung ano yung mga pagbabago dun. Basta, tanungin mo, bakit binawasan? Ito mga sagot niya. Bakit binawasan yung DepEd? Mataas pa rin naman yung budget ng DepEd. Bakit kayo umangal? Kita niyo sagot yan? Ang talino, di ba? Bakit zero yung budget? Kasi dapat parusahan yung PhilHealth na yan. Marami palang pondo. Hinagisan lang ng buto. Opo, nakakayaman Chis Escudero. Yan lang ang papel ninyo. Maliban dun sa mga hindi pumirma. Sino yung mga hindi pumirma? Si Bato at si Bongo. Kaya may track record na po yung mga Duterte senators. Iboto nyo lahat straight Duterte. Kasi mahihiya sila kay Tatay Digong. Isa lang naman hindi nahihiya kay Tatay Digong, di ba? Tol, hindi ka naman nananalo, tol. Tagal mo nang tumatakbo, tol. Nanalo ka lang nung tinaas ni Tatay Digong yung ano. Nga pala. Mga senatoriables ng administration. Tanong ko lang, bakit wala nagpapataas ng kamay kay BBM? Ha? Bakit walang tumatabi kay BBM, nagpapapicture at kandidato ni BBM? Bakit kay Tatay Digong proud na proud si Marcoleta na in-endorse siya ni BBM? Proud na proud si Apollo Kibuloy ay BBM tuloy ni Tatay Digong. Proud si Kibuloy na kaibigan siya at ini-endorse ni Tatay Digong. Proud si Vic Rodriguez na ini-endorse siya ni Tatay Digong. Proud yung mga PDP senators sa pangunguna ni Bongo at saka ni Bato. Bakit wala po nagpapapicture kahit po si Abalos? Abalos, bakit wala kang picture with BBM? Para daw nagbigtima. Di ba? Ba't ayaw nyo magpa-endorse ng yung may picture kayo? Bakit kayo tumakbo kay BBM? Bakit kaya sila tumakbo?
pag-isipan nga natin. Ayaw nyo palang makita na may picture kayo kay BBM. Eh bakit kayo tumakbo? Under BBM. Di ba? Hindi ko rin maiisip eh. Pag-iisipan ko muna. Makati yung ulo ko. Kaya kawawa tong pamilya na to pag nagkataon eh. Wala na, padlock na sa inyo Malacanang. Last nyo na yan. Di na kayo maulitan. Napansin nyo ba? Meron nakita na ba kayo na, lalo na yung mga yung mga guest candidate, may nakita na ba kayo na kay Ping Lacson tsaka BBM, tinataas yung kamay ni Ping Lacson? Ping Lacson, di ka namin iboboto dahil kumampi ka ron. Nakita nyo ba na may si Tito Soto na nagpakita na ini-endorse siya? Eh putya si Abalos si Abalos nga putya, ni ayaw magpa-picture. Tignan nyo naman yung mga Duterte endorse. Putya, parang kumukuha talaga sila ng May mga photo session pa, di ba? Photo session pa lang, pinanunood na ng tao eh. Kahit nga yung mga hindi tinaas, dinidikit yung sarili nila kay Duterte. Tama, correct. Ito po yung statement ni Senator Amy regarding sa budget pa rin. Minabuti ko munang maghanap ng papeles at dokumento. Tignan nyo ha. Kasama siya riyan sa BICAM. No? Kasama siya sa BICAM. Pero ano po ang hinahanap ni Amy? Minabuti ko munang maghanap ng papeles at dokumento. Tama si Ungab. Wala talagang dokumento. Walang papeles. Bago sana magsalita at magbigay na reaksyon. Kaya pala matagal kang hindi nagsasalita. Lapit mo nga ulo mo, Senator Aymet. Medyo hahagurin ko lang yung alon-alon mong buhok. Tuloy natin. Ngunit sa kasamaang palad, lahat kami ay nangangapa sa dilim. BICAM member, senador, kapatid ng presidente, nangangapa sa dilim. Grabe, ano na lang kami? Ano na lang yung mga vlogger? Tuloy natin. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ang ilang datos ng DSWD na talagang nilapastangan, lalo na itong PhilHealth. Putya. Ibig sabihin, hindi ka ba kasama sa usapan, Senator Amy? Sinasabi mo na walang dokumento, wala lahat. Wala ka ron? Walang BICAM na meeting talaga? Sino nagme-meeting sa BICAM? Member ka ng BICAM eh. Tuloy natin. Ganun pa man, sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako pumirma sa kahit anong papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong. Hindi ko alam kung member siya ng BICAM o hindi magbawas ng pera sa lehitimong proyekto para lamang dito sa AKAP na tinututulang ko na. Paano naman ako pipirma sa blanco? Kulang-kulang na papel. Ibig sabihin, sa revelasyon ni Amy Marcos, yung mga senador, pirma lang ng pirma kahit blanco? Baka blanco din ang utak, kaya pumipirma lang. Lito-lito, lapid-lapid. Nakapirma ka ba? Ganun pa man. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong. Kung mahina ang iyong ulo, teka, mali ako nabasa. Kung malihina ang aking boses, mag-isa ka na. Kung mahina ang aking boses, mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasama siya sa BICAM.
Kasama sa kasabay ka, hindi mo alam ang nagaganap. Ganun po kalihim yung Bicam. Imagine niyo kasama na si Amy, hindi pa rin alam ang nagaganap. Mismong yung kasama. Oh, mas maganda kunyari hindi niya alam. Kaya hindi kumikibo, baka tinitignan yung tao, ano kaya? Magagalit kaya yung tao? Nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon sinusuway ka ng ilang taong akala mong makakabuti para sa iyo at sa bayan, no? Translate natin, no, nung SONA, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Yan, kasama yan yung edukasyon, 'di ba? Kasi bagsak tayo, kaya edukasyon. Yan yung sinisita rin ni Angara. Ngayon, sinusuway ka ng ilang taong akala mo makakabuti para sa iyo. Martin, si Waiter Cheese Escudero. Nakikiusap ako, pakitutukan mo ang issue ng pondo at budget at ipaalala ang pakikialam ng mga mambabatas sa ilang departamento at sangay ng gobyerno ay labag sa batas at sa konsensya ng tao. Yun nga po. Alam natin kung sino yung tinutukoy niyang mga mambabatas, di ba? Ito po yung mga congressman na pinangungunahan ng kanyang pinsan. Ayaw kitang mapahamak, ayaw kong mabigo ang pamamahala mo. Mag-ingat tayo sa pagkakatiwalaan at pakikinggan ang boses ng taong bayan para sa kapanan na mas nakakarami at nangangailangan. Alam nyo, Senator Amy, wala na kaming tiwala sa pamilya nyo. Yan po talaga ang katotohanan, no? Kahit na anong sinasabi nyo na mukhang pabor sa amin, hanggang tokis lang yan para iligtas nyo sa galit yung pamilya nyo. Real talk pa tayo, mag-real talkan na po tayo. Yung pondong sinasabi nyo, sinalaulanin nyo yung pondo. Pumayag ka, senador ka eh. Kung ako isang senador, talagang makikipag-ano na ako, lalo na Bicam member ka eh. Hindi nyo po pwede sabihin sa amin na hindi lang kayo pumirma. No? Dapat may ginawa ka with all your powers. Ikaw ang nagsabi niyan, tinanggal mo yung akap eh. Bakit pumayag ka na maibalik? Alam naman natin lahat, no? Yung akap po talaga, again, sinabi na po yan ni BP Sara. Yung akap, ayik, tupad. Hindi niya binanggit yung porpis. Akap, ayik at tupad. Yan po ay mga ginawang legal yung vote buying. Ginawang legal. So, eto po, tumodo sila 1 year bago mag-eleksyon at mismong sa election proper, 2025 may election, tumodo po sila ng pagbibigay ng mga ayuda. Totodo pa sila sa 2025. Mas malaki ang ayuda. Buhay ang akap, buhay ang AIX. Nakangiti si Grace po na binabalita na pinasan nila yung akap. Na binawasan nila yung Office of the Vice President, siniro budget nila. Actually, ikaw yan, Grace po. Umiepal ka lang. Wala kang say dyan. Mas naniniwala kami sa sinabi ni BP Sara na kinokontrol yan ng budget, 2 tao, Martin and Saldico. Okay. Ngayon, bakit po itong budget na to ay pro-politician? Panay ayuda eh. Saan ba sa tingin nyo ginagamit? Sinabi na nga ni BP Sara, ulitin ko. Ito ay legal na pagbili ng boto. At gamit-gamit po ang COMELEC sa pagbili ng boto dahil pinayagan. Pwede pong sabihin ng COMELEC, 2 months before election o 1 month before election, bawal na munang mamigay. Ano ba naman yung 1 buwan, COMELEC, di ba? Kung gusto mong pumarehas. Ano ba naman yung 1 buwan? Di next, kung may ang election, sa June na uli magbigay ng mga tupad at kung ano-ano pa, akap at AIX. Alam nyo, lahat po yan
May napakinggan po ako, hindi ko na matandaan kung sinong senador. At ito rin si Magno, si Shell Magno. Ang pinakamatino lang po, may direksyon sa lahat po. Sa lahat po ng mga ayuda, yung purpose. Ako alam ko yung purpose eh. Bakit po matino? Bakit may direksyon yung purpose? Hindi ka kasi simpleng namimigay lang ng pera. May gagawin yung pinagbibigyan mo. Mahirap kayo. Kinakailangan pinag-aaral mo yung anak mo. Dalawa po yung nilulutas niya eh. No? Totoo po yun. Kasi pag nag-aral yung anak, pinag-aral mo yan. Bakit po pag-aaralin pa yung anak? May purpose na. Kasi hindi ka tatanggap ng purpose pag wala kang pinag-aaral na anak. Kunwari, nag-drop yung bata. Islas na yung purpose mo. May karanasan po sa DepEd, yung kakilala kong poging principal. Ang daming halos umiiyak yung nanay. Sir, matatanggal po yung aking ano. Hindi, pinapaliwanag ko nga to eh. May kakilala kasi akong poging principal, kaya alam ko yan. Nakikiusap yung mga nanay. Sir, sana naman po wag nang ibagsak yung anak ko. Kasi mawawala na po yung purpose namin. 'Di ba? So gumawa ng programa yung ano para iligtas yung mga estudyante na yun na mawawala ng purpose. Nagkaroon pa ng citation, no? Inano pa yung ano na yun sa region ng DSWD, yung ginawa ng poging principal na yun. Besides, ibig ko sabihin, may patutunguhan, titiyakin ng nanay, ng magulang, na pumasok yung anak niya at makatapos kasi makikinabang sila eh. 'Di ba? At pag nakatapos po yan ng pag-aaral, may laban-laban po. May laban na po sa buhay yan kaysa drop out ng high school. Kaya maganda yung patutunguhan. Kaya nga suggestion ni Cielo Magno, sana kung gusto nyo lang talaga ng ayuda, expand nyo na lang yung purpose. Ang daming umaangal na hindi miyembro ng purpose, di ba? Tama ako, mali. Ano sinasabi? Mga kakilala lang naman ni Kapitan yung purpose eh. Dapat in-extend nyo na lang, in-expand na lang. Kasi yung tupad, AYIX, lalo na po itong AKAP. Alam niyo po ba kung sino po ang beneficiary ng AKAP? May trabaho ka, kapos lang ang sweldo. So pwedeng may trabaho ka pa. Kasi yung purpose, yung kung di ako nagkakamali, mahirap. Kaya nga, kasi yung purpose, hanggat may pinaaral kang anak, maganda eh. Mapipilitan ka mag-aral eh. Hulaan nyo na lang. Mapipilitan mag-aral yung mga bata eh. Pag nakagraduate yan, yun po yun. Kaya may hangganan yung tulong hanggang makagraduate. Hindi na siya magiging purpose. Tapos na siya, graduate na siya. Makakapagtrabaho na siya na maayos eh. Sabi, 3 taon na kami until now, wala pa na kami natatanggap sa, ayun ang problema. Baka hindi na kayo kasi kasama sa mga listahan. Natanggal kayo. Okay. Wala pong patutunguhan tong mga ayuda natin kung hindi para lang po sa eleksyon. Magtapatan na tayo, yan lang po yung patutunguhan yan for election purpose lang. Kung pinayagan mo eh. Kung pinayagan mo ba na anong tawag doon? Kung pinayagan mo ba na
mamili ng boto. Di ba yan ang isa sa pinakamalaking kasalanan? Yung hindi po totoo yan, no? Yung sinasabi po ni Cielo Magno. Kung nagbabayad po ang PhilHealth ng kanyang mga obligasyon, hindi po sila magkakaroon ng malaking budget na sobra. At ikalawa pong punto riyan, bilang insurance pala, kinakailangan mo magtabi ng pondo. Magtatabi ka ng pondo para po dapat hindi mo galawin yun. Ganun po pala yung mga parang insurance po yung ano eh. Okay. Magtapatan tayo, yung pan po na yun, kulang pa po kung susundin ng PhilHealth. Kaya dapat pinakamali pong ginawa yung hindi kumuha eh. Isa pang pangalawang pinakamalaki, yung kinunan mo pa ng pondo. Hindi mo na nga ginamit sa mga miyembro mo, pinamigay mo pa para ipambigay ng ayuda. Pondo namin yan eh. Ngayon, subsidy. Sabi nila, subsidy lang daw yan. Ayaw magbigay ng subsidy ngayon. Ang tanong namin, ganito. Kung ayaw nyo magbigay ng subsidy, nakalagay po sa batas na 80% ng tax ng tabako, kahit paulit-ulit po ako rito hanggang makabisado nyo, 80% ng tax ng tabako, 80% ng mga matatamis na mga soft drinks, tax na 80% ng tax na yan, dapat ibigay sa Universal Healthcare Law. Ilagay sa PhilHealth. O, saan mapupunta yan? Kung hindi nyo nilagyan ng, bibigyan ng pondo yung PhilHealth. Ang dami pong lalabagin yung batas. Nilalabag nyo na Universal Care Law. Ikalawa, nilalabag nyo rin yung Syntax Law. At ikatlo, nilalabag nyo rin yung bawal na paglilipat ng pondo kung ito ay naka-earmark na. Ibig sabihin na naka-earmark, yun mismong nakatoka yan, automatic. 80% ng tax dito mapupunta. Meron din sa PAGCOR. Magkano kitain ng PAGCOR? Ilang porsyento niyan mapupunta sa PhilHealth. Automatic po yan. Ngayon, saan mapupunta ngayon yung pondong automatic na dinededuct sa tax ng mga syntax, tax ng tabako at tax ng mga matatamis na inumin? Sino kukuha nun? Paglabag na naman sa batas yun. So, ang dami. Tapos, ang concern ng lahat, 125, Mary Grace Piatos pa rin. Nakakatawa kayong media. No? Ang dami ng pinag-uusapang problema ng Pilipinas. Nariyan pa rin kayo sa nadagdagan pa. Dati 700, ngayon 1,000 na raw. Yung walang birth certificate. Ano ngayon kung walang birth certificate? Nag-aaksaya kayo, ginagawa nyo libangan yung mga tao eh. Tandaan nyo, hindi nyo na control ngayon ang narratives. Hindi nyo na kontrolado ngayon ang naratibo na kung ano sabihin nyo, yun ang paniniwalaan. In fact, wala na naniniwala sa inyo eh. Pero naman, bakit naman wala? Ang point ko lang, yung mga narrative ninyo na may pinakamalaking